Good morning! Sige po, pumunta na po tayo sa ating mga paboritong upuan. Para po sa pagsisimula ng ating gawain. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood sa FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Bago po ang lahat ay kunin na po natin ang ating mga Bible at buksan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19. Sa Tagalog po, mga Hebreo, chapter 11 verse 17 to 19. Yan. Verse 17. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, na si Isaac, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalinhagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Lord, we are here to celebrate. This will be our thanksgiving to you, Panginoon, sa biyaya mo, sa kabutihan mo, at sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kalakasan, Lord God, na binibigay mo po sa amin sa araw-araw. Maraming pong salamat, Lord Jesus. Salamat dahil ikaw ay faithful sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, Lord God, kami magpupuri, kami ay sasamba sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na makarating sa iyo lahat ng aming mga papuri at pagsamba. At lahat ng tatayo sa iyong harapan, Panginoon, itago mo po sa iyong likuran, lalong-lalo na po yung magbibigay ng iyong salita, maghahatid ng iyong mensahe, Panginoon. Hayaan mo po makapag-speak po siya with boldness and authority, Panginoon, upang lahat ng nakikinig nandito man po or nasa FB Live ay makarating sa kanila ang mensaheng gusto mo iparating sa amin lahat, Panginoon. Maraming pong salamat, purihin ka, pasalamatan ka sa araw na ito, tanging ikaw na ang maitaas. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sabi dito sa kanta, ano mang maging panahon, ano mang maging pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ikaw ay pupurihin. Nagbago na po yung panahon. Isang araw ay mainit, ngayon ay umuulan na. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Siya ay tapat at nananatiling tapat sa ating mga buhay. Kaya, karapat-dapat na siya ay ating purihin. Hallelujah. Mga bata, pala pa kayo.
Sa'yo lamang iaharap, Jesus.
pagsamba, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, inaingat namin ibinibigay sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang at wala nang iba. Ikaw lamang ang karapat ng aming pagpupuri at pagsamba. O Diyos, tanggapin mo po ang lahat ng mga pusong nagpupuri sa iyo at sumasamba sa iyo sa umaga ito. Kaluhuran mo po ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dito na po tayo sa unahan. Brother Mike, baka maghumulog ang biyaya ng Panginoon, mas maganda yung nasa unahan. Dito tayo. Brother Freddy, mas maganda yung nasa unahan. Televised tayo ngayon, kitang-kita sa unahan. Bro, ano sa unahan? Sayang ang gandang lalaki mo niya. Okay, ating kung buksan natin Bible, sige po, umupo na tayo ng maayos sa ating upuan. Manalangin muna tayo, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na dakila. Ikaw po ay Diyos na nagmamahal sa amin ng labis. Diyos na nagmamahal sa akin sa amin. Diyos na nagpuprovide ng aming mga pangangailangan. Diyos na nagpapagaling ng lahat ng sakit karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. At muli maraming salamat sapagkat kami po ay muli ay binigyan mo ng kalayaan na pag-aralan ng salita mo. Paulit-ulit po namin sinasabi na isa pong karangalan, isa pong pribileyo kapag aralan ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay, makapangyarihan, ang salita mo ay totoo, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. At dahil salita mo po ang aming pag-aaralan, hiniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu, isang manguna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, pangubos po namin makunawan at maisagawa. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang away, sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, ang mga hadlang na kanyang gagawin, ay aking sinasansala sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray na yung message mo ay maibahagi ko with power, with authority, with justice, isang epektibong kaparaanan, mahipo ang puso namin, Panginoon. At mabago kami at dakilang Diyos at maging masuguro kami sa mga ulo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, Frank. Praise the Lord. Hallelujah. Noong isang araw po ay bulan, Biyernes. Talaga namang sobra lakas. Ang lakas din ng... talagang dapat gibain na po ito simbahan na ito. Yung kwarto namin na walang tulo, talaga namang... talagang kaya nga po talaga nalalapit na, nagigibay na po natin na simbahan ito, patayan po natin ang bago. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito ay basahin po natin ang Bible. Hebrews chapter 11. Tayo po'y pamilyar kay Abraham. Hindi naman po nakakasawang pag-aralan ng buhay ni Abraham. So po yung ating ama sa pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 17 hanggang 19. Babasahin ko po sa New King James Version. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who has received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyang salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Pamagatan po natin ang ating pag-aaralan, obeying God's command
whatever the cost without questions. Obeying God's command, whatever the cost, without question. Pagsunod sa utos ng Diyos, anuman ang halaga, nang walang tanong. Dito po sa passage na ating binasa, dito po ay i-demonstrate ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa pamagitan po ng walang alinlangan sa pagsunod sa utos ng Diyos, anuman ang kapalit, anuman ang halaga na wala pong tanong-tanong. Ang halaga po ng utos ng Diyos kay Abraham yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak, si Isaac. Sapagkat ang utos ng Diyos, i-offer mo siya as a burnt offering, handog na susunugin. Pinakita niya kayong pananampalataya, sinunod niya without question. Yung kapalit, yung buhay ng kanyang anak. Isa po kasing paraan para maipakita natin yung ating pananampalataya, yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon na walang tanong-tanong, anuman ang kapalit, anuman yung kahihinat na, susunod tayo ng walang tanong. Gaano po ba tayo masunurin sa Diyos? Ay lamang po nakakalam. Hindi ko po pwedeng i-judge ang sino man sa atin, sasabihin ko, ay, ikaw hindi masyado masunurin eh. Kasi ang Diyos lang nakakala, kasi ang Diyos ang nakakabasa ng ating mga puso. Amen. Gaano ba tayo makasunurin sa Panginoon? Bakit ba may mga taong nag-disobey sa Diyos? Pag sinabi natin tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, bakit meron pong taong sumusuway sa Diyos? Meron pong mga taong sumusuway sa Diyos out of defiance and out of rebellion. Kasi nagre-rebelde sila sa Diyos eh. Sumusuway, nagre-rebelde. Nagtatampo sa Panginoon, may hinanakit. Meron naman pong sumusuway sa utos ng Diyos sapagkat hindi po nila iniisip o hindi sila nagke-care sa sinasabi ng Diyos. Parang wala silang pakialam. Deadma sila doon sa sinasabi ng Panginoon. Meron naman pong mga tao na nagke-care sa utos ng Diyos pero sila po ay nag-disobey pa rin because of lack of knowledge. Kakulangan ng kalaman. Hindi na alam yung mga requirements o yung mga detalye paano susundin yung utos ng Panginoon. Meron naman po mga tao na nag-care sa utos ng Diyos at meron silang desire na sundin ang utos ng Diyos. Kaya lang, sila po yung nag-i-struggle dahil sa kahinaan at dahil po sa tukso sa palibot, sa paligiran. Gusto nila sumunod, pero dahil mayroong kahinaan at dahil sa temptation around, nag-disobey pa rin po sila. Meron mga tao, ang tingin nila, the word of God just do not make sense to them. Parang kung walang saysay sa kanila. Kinu-question po nila na kung ang pagsunod sa Diyos yung ba yung the best na bagay na dapat nilang gawin, ito ba ay beneficial sa kanila o ito ba ay dapat o karapat dapat. Si Abraham po demonstrated his faith sapagkat siya po ay sumunod sa Panginoon sa mabigat na utos ng Diyos, ang kapalit ng buhay na kanyang anak na wala pong question. Pero kung titignan natin, meron siyang reason para mag-question sa Panginoon, pero hindi niya po question. Sinunod niya yung utos ng Diyos without question ang kapalit, yung buhay ng kanyang anak. Yung pong willingness ni Abraham na isacrifice ang kanyang anak bilang tugon sa utos ng Diyos, marahil ito na po yung pinaka-ultimate examples of faith and obedience outside Christ na pwede po natin mabasa sa Bible. Wala na tayong mababasa, maliban kay Kristo. Siya po talaga yung example of faith and obedience. Pero outside Christ, ito po yung pinaka-ultimate example of faith and obedience. Wala na po tayong mababasa pa. Ito yung pinaka-ultimate example. Kaya sa umagang ito ay ating pong pag-aaralan itong passage na ito, Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. At titingnan po natin kung ano ang ating matututunan kay Abraham at kay Isaac patungkol sa pananampalataya. Kasi meron pong itinuturo si
Abraham at Isaac sa ating patungkol sa pananampalataya? Number 1, ang sabi po ng, basahin po natin, Hebrews chapter 11, verse 17, letter A. Sabi po dito, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Abraham, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. So number 1 ay tinuturo sa atin ni Abraham at Isaac patungkol sa pananampalataya. Faith recognizes that God sometimes tests us. Kinikilala po ng pananampalataya na minsan tayo po ay sinusubo ng Diyos. Yung po yung unang makikita natin dito. Kinikilala ng pananampalataya na minsan tayo po ay sinusubok ng Diyos. At lahat po tayo naranasan natin yan. Kasi ang pananampalataya, sinusubok po talaga yan. Hindi po kailanman nilayo ng Diyos na talagang isakripisyo o patayin. Kasi ang utos sa Kanya, ihandog mo as a burnt offering. Ibig sabihin, papatayin, pagkatapos susunugin. Hindi mo nilayo ng Diyos kailanman na talagang isakripisyo o patayin ni Isaac ang kanyang anak o ni Abraham ang kanyang anak. Sabi po ng Genesis chapter 22 verse 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you. Hindi po kailanman nilayo ng Panginoon na patayin ni Abraham ang kanyang anak. Siya po ay tinesting ng Panginoon ang si Abraham. Tinesting po ni Lord si Abraham kung susunod siya sa Panginoon. Kapag tayo po tinetesting ni Lord, alam ni Lord kung papasa tayo o hindi. Alam mo ba natin? Alam niya na yan. Pag mayroong testing na binigay sa Lord sa atin, alam ni Lord kung tayo papasa o hindi. So, dito po tinesting ng Panginoon. Hindi layo nito na talagang patayin. Kundi para testingin si Abraham kung siya ay sunod. The word tested, dito po sa Hebrews chapter 11 verse 17, is a word which means to test or examine. Para testingin, para suriin, sinusuri niya po yung puso ni Abraham to make a trial of something. At minsan, it means to tempt. Minsan, ang yung salitang tested, ang ibig sabihin ay tuksuhin kapag ito'y ginagamit ng isang tao para akitin yung isang taong gumawa ng masama. Pero ang Biblia mo nagsasabi, kailanman ang Diyos po hindi tayo tinukso para gumawa ng masama. God was not tempting Abraham. He was testing Abraham. He was examining Abraham. Tinetesting. Sinusuri yung ating pong mga puso. Talaga bang mahal ni Abraham ang Diyos higit sa lahat ng bagay? Kasi ang hinihingi ng Panginoon, sacrifice your son. Alam ng Diyos kung gaano kamahal ni Abraham si Isaac. Ang hiling, sacrifice mo, patayin mo as a burnt offering. May testing upang malaman talaga bang mahal ni Abraham ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Yun din po yung tanong sa atin ng Panginoon. Mahal ba natin si Lord higit sa lahat ng bagay? Pag sinabing higit sa lahat ng bagay, higit sa ating sarili, higit sa ating pamilya, higit sa ating relasyon, higit sa ating mga trabaho, higit sa ating mga business, higit sa lahat ng bagay. Talaga bang si Abraham, inilalagay niya ang Diyos na una sa kanyang buhay? Talaga bang inuuna ni Abraham ang Diyos sa kanyang buhay? Yun din po yung tanong sa atin pag may testing. Pag may hinihiling si Lord na isacrifice tayo, talaga bang inuuna na, talaga bang inilalagay natin si Lord sa ating buhay bilang number 1? Hindi po number 2. Hindi po number 3. Kundi number 1.
Kapag may testing, kapag may hinihiling si Lord, i-sacrifice mo yan, anak, sa akin. Tinitingnan na tayo, kung talaga mas mahal natin ang Diyos sa lahat ng bagay, tinitingnan niya kung talaga siya yung una sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin si Lord. At yan po'y pinatunayan ni Abraham na mas mahal ni Abraham ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Napatunayan ni Abraham na ang Diyos ay inuuna niya o una sa kanyang buhay. God tests us so that we may know what is in our heart. Tayo po ay sinusubok ng Diyos upang malaman natin kung ano ang nasa puso natin. Alam po ba natin ang laman ng puso natin? Alam po ba natin ang nasa puso natin? Minsan, hihilingin po ng Diyos, i-give up o i-sacrifice po natin yung pinakamalagang bagay sa ating buhay para mapatunayan kung talagang mahal natin ang Panginoon. Upang mapatunayan natin mismo kung ano ang laman ng mga puso po natin. Amen. Para mapatunayan yung bang mahal mo sa buhay mo. Minsan, hihilingin ni Lord, i-give up natin, i-sacrifice natin para mapatunayan, ulitin natin, yung pagmamahal natin sa Diyos at mapatunayan at makita rin po natin kung ano ang laman ng puso natin. Alam po ba natin ang laman ng puso natin ngayon? Ano ba naman ang puso natin? Ano ba ang puso natin? Hallelujah. Maaaring magtaka tayo, bakit po ginagawa ng Diyos yan? Hindi ba alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Alam ni Lord kung talagang mahal natin siya o hindi. Pero bakit tayo sinusubok para mapatunayan kung talagang mahal natin si Lord samantalang alam ni Lord ang lahat ng bagay? Miskin ngayon, alam ni Lord kung ano alaman ng puso natin. Alam ni Lord kung mas mahal natin sa higit sa lahat ng bagay. Pero bakit tayo tinetesting para mapatunayan pa? Samantalang alam na niya. It is for our own benefit. Kasi yung testing ni Lord, pag tayo pumasa, may benefits tayo. Miski tayo po'y bumaksak sa testing, beneficial pa rin sa atin kasi meron tayong matututunan at meron ituturo po ang Panginoon sa atin. Hindi po tayo tinetesting ni Lord para malaman ni Lord yung laman ng puso natin. Alam na po ni Lord yung laman ng puso natin. Sabi nga ng Bible, maging bilang ng buhok natin bilang ni Lord. Ang sabi ko sa awit, nasa labi pa lang natin, alam na ni Lord kung ano yung sasabihin natin. Maging sa mga oras na ito na po'y nakikinig ng mensahe, alam ni Lord kung ano yung iniisip nyo. Alam ni Lord pagkatapos nito kung saan kayo pupunta, kung ano ang yung gagawin. Lahat alam ng Panginoon. Wala po tayong pwedeng indihin Lord. Ulitin po natin. Tayo po ay tinetesting ni Lord, hindi para malaman ni Lord yung laman ng ating puso, kundi tayo mismo ang makaalam kung ano ang laman ng ating puso. Di ba pag may dumating ang testing, kung talaga masusubukan doon mo makikita na akala mo, ito yung laman ng puso mo, pero yung dumating ang testing, hindi pala ganoon. Kasi mayroong testing na talaga yung nakataya, mabigat Kay Abraham, nakataya ang buhay ng kanyang anak Pero nakita na, napatunayan ni Abraham kung ano naman ang puso niya. Pagmamahal sa Panginoon, bumuka patunayan kasi Bisa akala natin ito yung laman ng puso natin. Pero pag may bigat na testing si Lord, bigla, ganito pala ang laman ng puso natin. Sa pamagitan po ng testing, doon natin makikita kung ano ang laman ng puso natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa madaling salita, without the test, we cannot truly say that we love God. Kung walang testing, hindi po talaga natin masasabi na tunay na mahal natin ang Lord. Ngayon po sinasabi natin Lord, I love you. Pero pag may testing, yung talagang testing na talaga naman halos.
Mag-iba ka na. Halos bumagsak ka na. Wala naman. Nasa kabila ng nararanasan mo, masasabi mo pang, Lord, I love you, Lord, thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon. So without testing, we cannot truly say that we love God. Love untested and love untried is love unactualized. Ang pag-ibig na hindi sinubok, ang pag-ibig na hindi tinesting, pag-ibig na hindi na isagawa. God tests us in order to prove our love for Him and our faith in Him. 1 Peter chapter 1 verse 7. This have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, honor when Christ is revealed. Para mapatunayan kung talagang dalisan. Ang hiniling ng Panginoon kay Abraham, offer your son as a sacrifice, burn offering. Yun po yung hiniling. Ano kaya ang pwedeng hilingin ni Lord sa atin na i-sacrifice natin para sa Kanya? Ang hiniling kay Abraham, offer your son. Ang sabi nga dyan, only son. Ano po ang maaaring hilingin nito sa atin? I-sacrifice natin para sa Kanya. Maaaring pong hilingin ni Lord sa atin na i-give up natin o i-sacrifice natin yung mga bagay sa buhay natin na ginagawa natin na hindi alugod-lugod sa Panginoon. Amen. Maaaring niya pong hilingin na i-give up natin, i-sacrifice natin yung mga bagay na ginagawa natin sa ating yung lifestyle natin na hindi alugod-lugod sa Panginoon. Maaaring hilingin ni Lord sa atin na i-sacrifice natin kung kinakailangan ang ating buhay para sa Kanya. Maaaring hilingin ni Lord na i-sacrifice natin, i-give up natin yung ating business para sa Kanya. Kung kinakailangan. Maaaring hilingin ni Lord na i-sacrifice natin yung ating trabaho para sa Kanya. Kung kinakailangan. Amen. At ang tanong, kung hilingin ni Lord na i-sacrifice natin yung pinakamalagang bagay natin sa ating buhay, kaya ba natin sumunod without questioning God? Ayaw ba natin sumunod na hindi natin questioning si Lord? Lord, bakit? Halimbawa ganito, ikaw ay nag-aral, kung saan nagtrabaho ka, working student ka, nagtrabaho ka para kang makapagtapos ng pag-aaral. Nagsumikat ka talaga. Sabi nga nila yung gabi, ginagawang araw. Tama ba yan? Nagtrabaho ka at nakapagtapos ka ng pag-aaral. Christian ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral at pagkatapos, nagkaroon ka ng magandang trabaho. Hindi ba nagtatagal yung trabaho mo? Nagsalita si Lord sa'yo, ang sabi sa'yo, anak, iwanan mo yung trabaho, i-give up mo yung trabaho mo, maglingkod ka sa akin. Sa tingin nyo, makakasunod tayo without questioning God? Parang ang hirap naman. Nagtrabaho ka nga eh. Para matapos mo magtrabaho, magpagtapos na mag-aaral, sasabihin ng Panginoon, i-give up mo yung trabaho mo para sa akin. Yan po ay marami pong pangyayaring ganyan. Mga business na malalaki. Nung tinawag ni Lord, sinabihan Lord, i-give up mo yung business mo para sa akin. Pero matagal bago po nakasagot sapagkat siyempre nagtatanong sa Panginoon. Pero nung nalauna talagang idiniba. Amen. Ano man po ang hilingin natin o hilingin ni Lord na sacrifice natin, ang tanong po, kaya po ba natin sumunod without questioning God katulad po ni Abraham? Sabi ng Hebrews 11:17, by faith, Abraham, when God tested him, offered
Isaac as a sacrifice, no question us whatever the cost. Amen. Hindi po siya nagtanong ano man yung magiging kabalik. God must be first in our lives. Dapat ang Diyos ang una sa ating buhay. Tayo po ay minsan tinetesting ng Panginoon para bigyan tayo ng pagkakataon na unahin ni Lord, na unahin natin sa ating buhay ang Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya meron minsan may mga testing na mabigat eh. Binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon. Pagkakataon na unahin ni Lord, unahin natin si Lord sa ating buhay. Nilagay natin si Lord bilang number 1 sa ating buhay. Amen. Naniniwala po ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung unang natutunan natin mula kay Abraham at kay Isaac. Faith recognizes that God sometimes tests us. Number 2, Hebrews chapter 11 verse 17b hanggang 18. Sabi ko ng Hebrews 11:17, letter B. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Verse 18, even though God said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Sa Tagalog, kay Isaac magmumula yung lahing sinasabi ko sa iyo. Number 2 po, na matututunan natin kay Abraham, kay Isaac, at tungkol para tayo. Faith obeys God even when we don't understand. Ang pananampalataya po ay sumusunod sa utos ng Diyos kahit hindi natin naunawaan. Yun po yung pananampalataya. Sumusunod sa Diyos kahit hindi natin nauunawaan. Sabi po ng Bible, Abraham was willing to sacrifice his one and only son. Yung kanyang kaisa-isang anak. Sabi ng verse 17, letter B, describe Abraham as he who had received the promise. Siya na nakatanggap ng pangako. Si Abraham po ay tumanggap ng pangako sa Diyos patungkol sa future generation. Sa pamagitan po ni Isaac. Ang sabi, di ba sabi ng Panginoon kay Abraham, magiging ama ka ng maraming bansa, magiging kasindami ng butuin, sa langit ang iyong lahi, magiging kasindami ng buhangin sa karagatan. At ang sabi ng Panginoon, at kay Isaac magmumula yung lahi sinasabi ko sa iyo. So yun po yung pangako ng Panginoon. So ibig sabihin, siya po yung caretaker and keeper of God's promises. Pagkatapos, pinagkatiwala po ng Panginoon si Isaac sa kanya. Siya po yung responsable na pangalagaan si Isaac, bantayan in response tungkol sa pangako ng Diyos na kay Isaac, kailangan niya ingatan. Kasi kay Isaac, magmumula yung laing sinasabi ng Panginoon. Sabi po ng Hebrews 11:17b, he who had received the promise was about to sacrifice his one and only son. Isa lang ba ang anak ni Isaac, ani Abraham? Literally speaking. Sabi kasi dito, one and only son. Literally speaking, hindi po lang si Isaac, di ba meron isang anak? Sino pangalan? Si Ismael. Yung po yung lahi ng mga Arabian country. Naging tinik sa lalamunan ng Israel. Si Ismael, anak po ni Abraham kay doon po sa aliping babae. Si Hagar, aliping babae ni Sarah. Nangako po ang Panginoon kay Abraham ng countless generation, pero hindi po kaninong anak, kundi doon sa magiging anak nila ni Sarah. Sabi po ng verse 18, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Na kay Isaac magmula ang magiging lahi niya. Sabi ng Panginoon, magiging kasindami ng bituin ang iyong lahi. At ang sabi ng kay Isaac magmumula yung lahi na sinasabi ko sa iyo.
Si Isaac po ay ipinanak kung sila'y matanda na. Almost 100 years old na po. Si Abraham, may na 90 na po. Yung pinanganak po si Isaac. Isaac was born of promise. Siya po yung son of promise. Yet Abraham, the caretaker and giver of the promises of God, was about to sacrifice his one and only son in obedience to God's command. Tingnan po natin. Para bang ang pangako ng Diyos kay Abraham magmumula ng lahi. At ang sabi ng Diyos, isakripisyo mo sa akin. Sa Isaac. Kung pagpapansinin po natin, napakahirap po kay Isaac, kay Abraham at kay Sarah na isakripisyo yung kanilang anak. Naghintay po sila ng matagal na panahon. Nangako po ang Diyos kay Abraham ay 75 years old. Sa Genesis chapter 12, 75 years old po siya pag binasa natin. Nung lumabas siya, 125 years yung pinaghintay po nila bago dumating si Isaac. Isaac was a miracle child. Born in their old age and despite Sarah's barren womb. Baog pa nga eh. Pagkatapos, sa matagal na panahon ng paghihintay kay Isaac, ang sabi ng Diyos kay Abraham, offer Isaac as a burnt offering. Parang, it didn't make any sense. Ang tagal naghintay. 25 years, nung dumating, sabi na pa, ialay mo, patayin mo. Katulad sinabi natin kanina, nagtrabaho ka, ikaw ay nag-aral, nagsimikap ka sa sarili mo, nakapagtapos ka, nakakuha ka ng trabaho. Tapos na nagtatrabaho ka na, sabi ng Panginoon sa bitawan mo ang trabaho mo, sacrifice your work, maglingkod ka sa akin. Ganun po. Sa taga ng kanyang paghihintay ay Isaac, pagkatapos, sasabihin ng Panginoon, offer him as a burnt offering, papatayin, susunugin. Yet Abraham was willing to offer his one and only son as a sacrifice, even he don't understand. Hindi niya po maunawaan. Ang hirap unawain. Di ba? At kung sa atin po yun, nag-aral ka, kung sila nag-aral ka pagkatapos ka magtapos ka, pagkatapos sabi ng Panginoon, sacrifice your work, maglingkod ka sa akin, pumunta ka doon sa lugar na yun, maglingkod ka sa akin. Ang hirap unawain. But faith obeys God even we don't understand. Yung po yung pananampalataya. Sumusunod sa Diyos, minsan hindi mo na unawaan kung ano ang mangyayari. Ganun po yung pananampalataya. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mas mabuti sa atin. Kasi pag may sinabi ng Diyos sa atin, hindi naman tayo ipapahamak ni Lord eh. Di ba? Hindi tayo utusan na magpapahamak tayo. Faith obeys even we don't understand. Yun po yung nangyari. Kay Abraham, hindi niya nauunawaan. Sumunod siya sa utos ng Panginoon at napatunayan ni Lord na mas mahal ni Abraham ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isaac was the key to the fulfillment of God's promises. Si Isaac po ang susi ng katuparan ng pinangako ng Diyos. Hebrews 11 verse 18. It is through Isaac that your offspring will be born. Kay Isaac magmumula yung lahi sinasabi ko sa iyo. Dito po, merong conflict. Meron pong conflict. Ang conflict, hindi lamang po sa pag-ibig ni Abraham sa Diyos. Ang conflict po hindi lamang sa pagitan ng pag-ibig ni Abraham sa Diyos at pag-ibig niya sa kanyang anak. Hindi po lang gano'n ang conflict. Ang conflict, yung pangako ng Diyos is in conflict sa utos. Parang nagbabanggaan yung utos. At saka yung pangako ng Panginoon. The conflict is that God's command seems to be in conflict with God's
yung lahing sinasabi ko. Yun ang pangako eh. Pagkatapos, ang utos, isakripisyo mo, patayin mo. Parang may conflict. Kung ikaw mag-iisip ka, Lord, sabi mo kay Isaac, magmumula. Yung lahi ko kay Isaac, magmumula. Pagkatapos papatayin ko. Paano na yung lahi ko? So may conflict. Tayo po, yung obedience natin, in conflict sa command ng Diyos, in conflict sa ating desire. Kaya nga nagko-conflict eh. Ibig sabihin, yung conflict natin, yung gusto ni Lord, in conflict sa gusto natin. Nagbabanggahan sa pagsunod. Ito yung sabi ni Lord, ito yung gusto ni Lord, gagawin natin. Pero parang taliwas sa gusto natin. Kaya may conflict eh. Ngayon, titimbangin mo. Alin ang mahalaga, alin ang susundin mo? Yung sinasabi ni Lord, yung gusto ni Lord, o yung gusto mo. Kaya nga po may conflict eh, katulad ni Abraham. May conflict. Alin ba mas mahalaga? Ito yung gusto ni Lord na gawin natin. Ikaw naman, ito yung gusto mo. Nagbabanggaan sila. Sino ang susundin ko? Yun po ang katanungan. Pero kung talaga mahal natin si Lord, itong sabi ni Lord, itong gawin natin, ito yung gusto na. Sundin natin without questioning, miski hindi natin na uunawahan. Tatanda na si Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka. Si Abraham ng panahon ng Genesis chapter 12, ang ganda na ng buhay. Mayaman eh, dami alagang hayop kasama yung mga mahal sa buhay. Umalis ka. Sambay ng nanay mo, pumunta sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ang sarap na nga ng buhay mo dito sa San Pedro eh. May negosyo ka, kasama mo kung may pagsasabihin ng Panginoon, pumunta ka doon. Pumunta ka sa Iraq. Sa lugar na ituturo ko sa iyo. Pero anong ginawa? Sumunod. Faith obeys God even we don't understand. Miski hindi po natin na unawaan. So ulitin po natin, ang conflict natin, yung gusto ni Lord, yung gusto natin. Sino ang mas matumba? Pero mas matindi yung conflict between Abraham. Ang conflict kay Abraham, God's command versus God's promise. Amen. God's command versus God's promise. Kung si Abraham po, nagkaroon ng pananampalataya na sumunod sa utos ng Diyos kahit ito nagko-contradict sa kanyang sariling pangako, pwede rin po tayo magkaroon ng pananampalataya na sundin ang utos ng Diyos miski ito po ay taliwas sa gusto natin. Miski taliwas sa gusto natin, kung ito yung gusto, pwede rin tayo magkaroon ng pananampalataya. Si Abraham nga eh. Nagkaroon siya ng pananampalataya na sundin ang utos ng Diyos miski ito po ay taliwas, incomplete sa pangako ng Panginoon. Amen. God told us to obey even when you do not understand. Tapos sabi, tayo itinawag ni Lord na sumunod, hindi natin na unawaan. Maging sa mga circumstances, talaga hindi mo na unawaan. Ang pananampalataya, di ba sabi ng Hebrews 11:1 sa King James Version, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na inasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. God told us to obey even when we do not understand. Sabi ng Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Sabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Sino po tayo para questionin ang Panginoon? Yung bubang palayo, pwedeng questionin yung magpapalayo. Eh hindi pwede pag nasa kamay ng palayo, anong gustong hugas na gawin ng palayo ng magpapalayo sa kanya, hindi sa makakapadaan. Di ba? Kasi nasa kamay niya eh. Nasa kamay ng pagpapalayo.
kung anong gustong gawin nung magpapalayo doon sa clay. Siya yung huhugis. At walang hindi pwede magtanong, ay bakit ganyan ang ginawa mo sa akin? Ang masusunod yung magpapalayo. Sunod po yung magpapalayo. Siya yung humuhugis sa atin. Kaya wala tayong karapatan na questionin ang Panginoon. Bagamat minsan may reason po tayo, si Abraham nga may reason titingnan natin Pero hindi niya kinwestiyon yung utos ni Lord. Who are we to question God? God knows what is best for us, far better than we are. Mas alam po ni Lord yung mas mainam kaysa sa alam po natin. Amen. Kaya makikita po natin yung strong faith ni Abraham. Sabi po ng proverb ng Hebrews 11:17, letter B and 18. He who had received the promises was about to sacrifice one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offering will be given. Abraham may not have understand, but he still obeyed the command of God. Ang hirap unawain, pero sumunod pa rin po siya. Faith obeys even when we do not understand. Palakpakan po natin ang Panginoon. Faith recognizes that God sometimes tests us. Number 2, faith obeys God even when we don't understand. Number 3, Hebrews chapter 11 verse 19. Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. Sabi po sa Tagalog, naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So number 3, faith trusts God to work out all the details. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa nagagawa ng lahat ng detalye. Siya yung bahala kung ano yung mangyayari. Ayon po sa Genesis chapter 22, 3 araw yung paglalakbay ni Abraham kasama yung anak. Sa 3 araw na paglalakbay. Ako po'y naniniwala, yung 3 araw na paglalakbay ay sapat para mag-isip-isip si Abraham. Siyempre ikaw, ang utos ng Panginoon, patayin mo yung anak mo. 3 araw kayong naglalakbay. Marahil sa paglalakbay nyo, nag-iisip ka. Meron nang namumuo sa isipan mo. Bakit? Amen. 3 araw. At kung titingnan natin, parang napakahirap i-reconcile yung pangako ng Diyos sa kanyang command. Ang hirap i-reconcile. Ang pangako ni Lord, kay Isaac magmumula ang magiging lahi mo. Ang utos ng Diyos, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will iyain mo siya bilang handog na susunugin. Papatayin. Sa kay Abraham, kay Isaac magmumula yung lahi, tapos papatayin niya si Isaac. Paano mangyayari? Hindi po alam ni Abraham kung paano ang gagawin ng Panginoon. But he determined to obey God no matter what. He trusted that God will work all the details. Bagamat may conflict, sumunod pa rin siya sa Panginoon, sa utos niya. Siya'y nagtiwala na ang Diyos ang gagawa ng lahat ng detalye, ang Diyos ang kikilos. Sabi ko doon sa talatang binasa natin, Abraham reasoned that God could raise the dead. Naniwala siya na bubuhay. Kaya yun ang Diyos na bumuhay ng patay. Sabi ng Bible sa verse 19, Abraham reasoned. Past tense. The word reasons means to determine, to calculate or judge. It is a word which always deals with reality. It refers to a set fact based on evidence. Nag-reason. Nag-reason po si Abraham, hindi sa isipan lang, based on facts, based on evidence.
Amen. Abraham was about to sacrifice Isaac. Why? Because Abraham reasoned that God could raise the dead. Naniniwala siya na kung sakasakali napatayin niya si Isaac, muling bubuhayin ni Lord. Kasi ang pangako, kay Isaac magmumula yung lahi niya. Kaya po siya ay sumunod sa Panginoon, biski nagko-complete, kasi naniwala siya sa pangako ng Lord, na kay Isaac magmumula yung lahi. Naniwala siya na kung sakasakaling pahitulutan ni Lord na patayin niya si Isaac, muling bubuhayin ni Lord. Kasi sabi ni Lord, kay Isaac magmumula yung lahing sinasabi ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa palagay po natin, ano kaya ang iniisip ni Abraham doon sa 3 araw na paglalakbay? Ano sa palagay po natin ang iniisip niya? Kasi papatayin yung anak niya, ang iniisip niya, marahil. Iniisip ni Abraham, marahil lang. Marahil iniisip po ni Abraham, si Isaac ay son of promise. Kay Isaac, magmumula yung dahil sinasabi niya. At siyempre si Isaac, para mangyayari, kailangan magkaroon naman na. Sinasabi ko yun sa kanya, kay Isaac magmumula yung lahi. So inisip niya, son of promise, pangako ng Panginoon ay magkakatotoo. So si Isaac, kailangan magkaroon na. Pero dun sa particular point na yun, wala pang anak, wala pang asawa eh. And ang utos ng Panginoon, offer Isaac as a burnt offering. Kung si Isaac po ay mamamatay bago magkaanak, yung utos po nila magiging null and void. Naintindihan po ba natin? Kung mamamatay si Abraham as Isaac bago magkaanak si Isaac, yung utos ni Lord ay yung promise null and void. Unless nabubuhayin ni Lord. Kaya nag-reason out nga siya. Abraham believed God's promise and therefore reasoned that God must have the power to raise the dead. Matindi po yun. Naniwala siya na mayroong kapangyarihan ng Diyos na buhayin muli ang patay. Naniniwala siya kung sakaling mapatay niya si Isaac, muling bubuhayin ng Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos kay Isaac, magmumula yung lahing sinasabi ko sa iyo. At we have to realize, wala pong president, wala pong pinaguhugutan yung paniniwala ni Abraham. Nung panahon na yun, wala pa pong patay na binuhay ang Diyos. Basahin niyo po yung Bible. Wala pong patay na binuhay ang Diyos nung panahon na yun. Nung sinabi niya Abraham na kayang buhayin ng Diyos ang patay, wala pa pong patay na binuhay si Lord nung panahon na yun. Amen. Yet Abraham reason out na ang Diyos ay kayang buhayin ng patay base sa pangako. Yun yung pinangawa, yung pangako. Wala po siyang sinusundan na ito nung panahon na binuhay ni Lord eh. Walang sinusundan siyang gano'n. Ang pinanghawakan niya yung pangako ni Lord kay Isaac, magmumula yung lahing sinasabi ko. So nininiwala sa katulad sinabi natin, kung sakaling mapatay niya si Isaac, muling bubuhayin ni Lord. Kasi kung di bubuhayin, not involved yung promise na kay Isaac magmumula yung lahing sinasabi. Naiintindihan po ba natin? Palakpakan po natin si Lord. Balikan po natin sa Genesis chapter 20. Makikita po natin yung faith ni Abraham. Genesis chapter 22 verse 5. Sabi ni Abraham, alam po ni Abraham, isasakripisyo niya ang anak nila, papatayin. Sa verse 5, sabi niya sa kanyang servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Dito muna kayo, maghintay. Pupunta na kami sa at babalikan namin kayo. Tingnan mo yung salita, babalikan namin. Hindi na sinabing babalikan ko kayo. Alam niyang papatayin niya eh. Pero sabi nga, babalikan namin kayo. So yung pananampalataya ni Abraham nasa isipan niya na kayang buhay ni Lord ang patay. Abraham knows he is about to sacrifice Isaac as a burnt offering. Yet he still tells the servant, we will come back to you.
This statement shows that Abraham is obeying God's command but never stopped believing in God's promises. Sa sakripisyo niya pero hindi pa rin siya tumitigil sa paniniwala sa pangako ng Diyos na kay Isaac magmumula ng lahing sinasabi ko. Romans 4:17. Ang tinutukoy po nito si Abraham. He is our father in the sight of God, in whom he believed that God who gives life to the dead and call things that are not as always they are. Even though God's promises and God's command seems to be in direct conflict with each other, Abraham chose to believe God's promise and to obey God's command. He trusted God to work all the details. Hallelujah. At ang Diyos talaga kumilos, di ba? Nung sasaksakin niya na yung bata talagang determinado siya. Napatayin yung kanyang anak, sasaksakin niya Nagsalita po yung angel of the Lord. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 22 verse 10 hanggang 13. God provided a ram as substitute for Isaac. Nag-provide po ang Panginoon. Katulad sinabi natin, pag tayo tinest ni Lord, alam ni Lord kung papasa tayo o hindi. Sabi natin, hindi mo pala papasa ka tinest ni Baro. It is for our own benefit. Kasi sinabi natin, bumaksak lang tayo sa testing. May benefits tayo, may natutunan. Lalo pag tayo pumasa sa testing ng Panginoon. God provided the ram as sacrifice for Isaac. Isaac is a figure or parable of Jesus Christ. Siya po yung figure ni Jesus Christ. Napakaraming pupukahan yung tulad ng dalawa. Titingnan po natin parallel. Abraham offered his son and only son in obedience to God's command. Inandog na yung kanyang kaisa-isang anak bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi niya John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting. Iyan to this si Jesus Christ. Jesus and Isaac were both obedient sons to their parents unto death, hanggang sa kamatayan, sabi ng Bible. Abraham and Isaac has 3-day journey to the Mount of Moriah before Isaac was figuratively raised from the dead. Jesus Christ was crucified, buried, rose again on the third day. So meron silang similarity, meron silang parallel. Pero meron pong major difference between Isaac and Jesus Christ. In case of Isaac, God provided a substitute para hindi mamatay si Isaac. Diba? Nag-provide ng Panginoon ng substitute for Isaac, a ram, so that he would not have to die. Hindi niya kinakailangan mamatay. But when God sent Jesus into the world, God did not provide a substitute for Jesus Christ because Jesus was the substitute. So po yung substitute, God provided a substitute for Isaac so that he would not die. God provided Jesus our substitute so we would not have to die. So po yung naging substitute natin. Tayo dapat ang ipinako sa cross. Kay Isaac, meron substitute para hindi siya mamatay. Kay Kristo, nung inandog, walang substitute. Sa yung mismong handog para sa atin upang tayo po hindi mamatay. Nung sinabi po ng Panginoon na Isaac sama, Genesis 20 verse 7, where is the lamb for the sacrifice? Sabi nga ni Isaac, meron na po tayong panggatang, meron ng apoy. Nasaan po yung lamb for the sacrifice? Ang sabi po ni Abraham, God Himself will provide the lamb for burnt offering. God provided a ram for Isaac that day. But centuries later, God provided His Son as a Savior of the world. Sabi ng John 1:10, is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Sabi ng Revelation 18:8, the Lamb that was slain from the foundation of the world. Sa pong paraan, para ma-demonstrate po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon, sa pamagitan po ng pagsunod kay Lord sa utos niya, anuman ang kahinatnan, anuman ang halaga, without questioning. How obedient are we to God's command? Gaano po tayo kamasunurin sa Diyos? Yung ating pong pagmamahal sa Diyos,
ay sapat-sapat para tayo magkaroon ng willingness na isakripisyo yung pinakamamahal natin sa ating buhay para sa Panginoon. Sapat po ba? Katulad ng pagmahal ni Abraham sa Diyos. Abraham teaches us that faith and obedience go together. Hindi po pwedeng maghiwalay ang pananampalataya at pagsunod. Pag ikaw ay may pananampalataya, susunod ka. Pag sumusunod ka, meron kang pananampalataya. Faith that obeys. Hindi po faith plus obedience. Faith that pananampalatayang sumusunod, hindi yung pananampalataya at pagsunod. Faith that obeys, pananampalatayang sumusunod. Faith that obeys overcomes the trials of life. Amen. Faith, Abraham teaches us that faith and obedience go together. Faith recognizes that God sometimes tests us. Faith obeys God even when we don't understand. Faith trusts God to work out all the details. Ating pong italaga yung ating buhay sa Panginoon. Yung buhay na talagang hanggang sumunod sa utos ng Diyos. Whatever the cost, without questioning. Amen. Ito po ay bahagi ng sinasabi ng Biblia to live by faith. To live by faith, susunod tayo sa utos ng Diyos, miskin hindi natin naiintindihan. Susunod tayo sa utos ng Diyos, anuman ang halaga, anuman ang magiging kapalit without questioning. Amen. Obeying the commands of God, whatever the cost, without question. Palakpakan po natin. Pagkakang tayo po tumayo. Ito po yung ating benediction, blessing. Numbers chapter 6. Numbers chapter 6. Begin in verse 22. Oh. Okay, kung sinasabi, verse 22, tanda na po natin. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa halimbawa o ni Abraham at na Isaac, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa natutunan namin. Ang pananampalataya ay kinikilala, Panginoon, na minsan, lagi nga po kami tinetest, Panginoon. Ang pananampalataya ay sumusunod, miski hindi namin naunawaan, sapagkat alam po namin na alam mo yung mas mabuti sa amin, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin. Yung testing mo sa amin, Panginoon, ito ay binibigyan mo kami ng pagkakataon para mapatunayan namin kung gaano ka namin kamahal. Binibigyan mo kami ng opportunity na ikaw maging number 1 sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sana pakaraming pagkakataon, dakilang Diyos. Hindi ka naging number 1 sa aming buhay, patawarin mo po kami. Minsan iba yung inuuna namin. Lord, maraming patawarin mo po kami, Panginoon, kapag meron kang testing na ginagawa sa amin, kami po'y nagtatanong, kami humihingi ng paliwanag, dakilang Diyos. Ang pananampalataya ay sumusunod, hindi namin naunawa. Kaya Lord, tulungan mo po kami. Sa sarili namin, hindi namin kaya. Pag meron kang gustong i-give up namin, lagi kami nagpo-question, Lord, bakit? Bakit naman, Panginoon? Pero Lord, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng pag-unawa, Panginoon. Na naman ang utos mo, susunod kami ng walang pag-aalinlangan na hindi namin kinakailangan magtanong sapagkat alam namin na mas alam mo yung mas mabuti sa amin sapagkat alam mo na yung inuutos mo, pinapagawa mo sa amin ay mas ikakabuti namin, Panginoon. Lord,
Maraming salamat, pinupuri ka namin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa ama namin sa pananampalataya kay Abraham. Maraming salamat sa halimbawa ng kanyang buhay. Na ito po'y malaking aral para sa bawat isa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.